Madilim ang gabi. Tanging liwanag ng buwan ang tumatama sa kalsadang mabato. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig sa damuhan. Sa ilalim ng punong naara, may lalaking naglalakad, mabilis, pawis na pawis. Si Marco. Malaki ang katawan. Kilala sa kanilang barangay bilang siga. Walang kinatatakutan. Sanay manghamak ng babae. Kanina lamang, binulyawan niya si Aling Tess sa palengke. Hinila ang paninda, tinawanan pa habang nagtutulak ng kariton. Walang nakialam. Takot ang lahat sa kanya. Ngunit ngayong gabi may kakaiba. Sa bawat hakbang niya, parang may sumusunod. Paglingon niya, wala. Pero may nararamdaman siyang malamig sa batok. Napalunok siya. Muling naglakad. Pabilis ng pabilis. Tapos may narinig siyang kaluskos sa kanan. May tao ba dyan? Sigaw niya. Walang sumagot. Pero ang mga dahon tila gumagalaw kahit walang hangin. Parang may humahabol. Biglang bumigat ang hangin. Parang may bumalot na usok sa paligid. Namuo ang pawis sa kanyang noo. Nanigas ang kanyang mga tuhod. Mula sa likod, may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Parang hininga. Mabagal. Mabigat. Marco, may tinig na bulong. Malalim. Matigas. Galing sa kawalan. Napalingon siya. Isang babae. Putlang-putla. May bahid ng dugo ang damit. Kilalang-kilala niya ito. Si Liza. Ang dating kasambahay nila. Pinagtawanan. Pinagbuhatan. Pinalayas ng walang awa. Ngayon, nasa harapan niya. Hindi umiimik. Ngunit ang mga mata, punong-puno ng galit. Balik ka na ba para manggulo? Sigaw ni Marco. Ngunit hindi siya makagalaw. Parang may nakapako sa kanyang mga paa. Ang katawan niya nanginginig. Humakbang si Liza. Dahan-dahan. Nangingitim ang lupa sa bawat tapak niya. May amoy na parang nasusunog na goma. Sa likod niya may mga anino. Mga hugis ng babae. Lahat ay nakatingin sa kanya. Lahat ay kilala niya. Mga babaeng inapi niya noon. Mga babaeng tinakasan ng hustisya. Ngayon, narito sila. Tahimik. Nagbabantay. Pumikit si Marco. Sumigaw. Pero walang tinig na lumalabas. Parang nawalan siya ng boses. Muling lumapit si Liza. Hinawakan siya sa dibdib. Malamig ang kanyang palad. Parang yelo. Tumigil ang kanyang paghinga. Tumigil ang kanyang puso. Bumagsak siya sa lupa. Ang huli niyang nakita. Ang mga mata ni Liza. Lumuluhang itim ang luha. Nagsasalita ng walang tinig. Ngunit malinaw ang mensahe. Ito ang karma mo. Nanlilimahid sa putik ang mukha ni Marco. Nakadapa siya sa damuhang basa. Hindi siya makagalaw. Parang may libong kamay na humihila sa kanya pababa. Nagsimulang lumambot ang lupa sa ilalim niya. Unti-unting lumulubog ang kanyang katawan. Parang nilalamon ng mismong daigdig ang kanyang laman. Sinisigaw ng isip niya ang pagtutol, pero nanatiling tahimik ang kanyang bibig. Sa paligid, bumilis ang hangin. Umiikot ang alikabok at tuyong dahon. Parang may umiiyak sa mga sanga ng puno. Parang nagluluksa ang kalikasan. Sa ibabaw ng hukay na nilikha ng lupa, nakatayo si Liza. Hindi gumagalaw. Nakatitig lamang habang lumulubog si Marco. Ang mga mata niya, parang itim na butas na walang hangganan. Hindi mo kami malilimutan, anang tinig mula sa likod ni Liza. Isa na namang babae. Mukhang binubuo ng usok ang kanyang katawan. Hawak-hawak ang sirang payong, ang gamit na dati ay inagaw ni Marco mula sa kanya sa gitna ng ulan. Sunod-sunod na silang lumilitaw. Bawat isa may iniwang sugat sa kanyang alaala. Mga babaeng tinawanan, sinaktan, kinalimutan. Ngayon, silang lahat ay nagbabalik. Nararamdaman ni Marco ang bigat ng kanilang paningin. Parang libong patalim na tumatago sa kanyang balat. Parang hatol na hindi maiiwasan. Ang kanyang dibdib, palakas ng palakas ang pagtibok. Ngunit bawat pintig, parang tinutusok ng yelo. Hanggang sa maramdaman niyang wala na siyang pakiramdam mula baywang pababa. Lumubog na ang kalahati ng kanyang katawan.
Ang lupa, tila buhay na sumisipsip sa kanyang pag-iral. Tinitigan niya si Liza sa huling pagkakataon. Ngunit sa halip na awa, galit at katahimikan ang kanyang nakita. Isang katahimikang mas malakas pa sa sigaw. Isang galit na hindi kailanman mawawala. At sa huling sandali bago siya tuluyang lamunin ng lupa, naramdaman niya ang biglaang paglamig ng kanyang puso. Isang hampas ng kabuuang pagkawasak. Parang siningil siya ng bawat luha, bawat sigaw, bawat sugat na iniwan niya. Wala nang liwanag. Wala nang katahimikan. Wala nang pag-asa. Ang gabing iyon ay hindi malilimutan sa buong barangay. Dahil pagkagising ng mga tao kinabukasan, may nakita silang hukay sa ilalim ng nara. At sa gitna ng putik, isang sirang kariton. May pulang marka ng kamay sa kahoy nito. Walang marko na natagpuan. Ngunit may iisang kwento na paulit-ulit na ikinukwento ng mga matatanda. Isang kwento ng lalaking nagbayad sa mga kasalanang hindi pinatawad. Isang kwento ng karma. Mula noon, nagbago ang hangin sa barangay. Laging malamig tuwing gabi. Kahit tag-init, may hanging dumadaan na parang may dalang pighati. Walang gustong dumaan sa ilalim ng punong nara. Lalo na tuwing hating gabi. Sinasabi ng mga matatanda, may boses daw na naririnig. Bulong na paulit-ulit. Bumalik ka para humingi ng tawad. Ngunit huli na di. Ang mga bata, ipinagbabawal ng maglaro malapit sa punong iyon. May ilan na raw na umiiyak ng walang dahilan. May mga naglalakad na parang may hinahanap. Na parang tinatawag ng hindi nakikitang nilalang. Isang gabi, isang dayong lalaki ang nagpahinga sa ilalim ng nara. Pagod. Hindi niya alam ang alamat. Tumawa pa nang sabihing may multo roon. Pagkaumaga, wala na siya. Tanging sapatos ang naiwan. Nakadikit sa putik. Parang sinipsip ng lupa ang buong katawan niya. Muling naalala ng mga tao ang kwento ni Marco. Ang sigang lumapastangan sa dangal ng kababaihan. At ang kanyang hindi matakasan na kapalaran. Kaya sa bawat kwentuhan sa gabi, laging paalala ng mga matatanda. Huwag mang-api. Huwag magmalupit. Dahil kahit sa dilim, may nakamasid. At kung sakaling marinig mong may bumulong sa iyong likuran, habang mag-isa kang naglalakad sa ilalim ng buwan, huwag kang lilingon. Huwag kang titigil. Dahil baka ang tinig na iyon ay mula sa mga nilimot na umiiyak pa rin sa katahimikan, may mga gabi pa ring sinasadyang iwasan ng mga residente. Partikular ang 17 ng bawat buwan. Ayon sa matatanda, iyon ang araw na nawala si Marco. Sa araw na iyon, laging makulimlim. Kahit walang ulan, basa ang lupa. Kahit walang hangin, gumagalaw ang mga sanga. Parang may inaanyayahang pumasok. Minsan, may batang naligaw papunta sa puno. Tahimik siya. Wala raw siyang maalala, maliban sa isang babaeng nakaputi na nakangiti sa kanya. Ngunit nang tanungin kung nasaan ang babae, tumingala lamang siya sa punong nara. Mula noon, tuluyan ang nilagyan ng harang ang paligid ng punong iyon. Kahoy at lubid, may nakapaskil na babala. Bawal tumambay. Bawal tumingin. Ngunit may ilan pa ring mapusok. Lalo na ang mga hindi taga roon. At sa tuwing may nagbabaliwala sa babala, isang gabi ng katahimikan ang sinusundan ng pagkawala. Hindi palaging may saksi. Pero palaging may iniwang bakas. Isang lalim sa lupa na parang may nilamon. Isang malamig na simoy sa gitna ng mainit na gabi. Isang bulong na lumalago sa tenga at buto. Bumalik ka para humingi ng tawad. Ngunit huli na di. Sa mga araw ng kapistahan, hindi na rin ginugunita sa ilalim ng punong nara ang misa. Dati, ito ang sentro ng pagdiriwang. Ngayon, isa na lamang itong tahimik na paalala. Isang anino sa kasaysayan ng barangay. Isang tinig sa hangin tuwing gabi. At isang alamat na patuloy na bumubulong sa mga susunod na salinlahi. Hindi bilang pananakot, kundi bilang paalala na ang bawat luha ng inapi ay nag-iiwan ng marka sa lupa. At ang lupa hindi nakakalimot. Minsan, may bagong guro na naitalaga sa barangay. Maaga siyang dumating, may baong sigla at kagustuhang tumulong. Hindi siya naniniwala sa mga kwento. Para sa kanya, alamat lamang ang lahat.
Isang araw, habang pauwi mula sa paaralan, napansin niyang mas maikli ang daan kung daraan sa likod ng punong nara. Kahit may babala, lumakad siya ng diretsyo. Wala raw siyang oras para sa pamahiin. Tahimik ang daan. Walang ingay ng motor. Walang ingay ng ibon. Tila lahat ay naghihintay. Nang makalapit siya sa puno, may naramdaman siyang malamig na dampi sa kanyang batok. Akala niya ihangin lamang. Ngunit ang mga balahibo niya ay tumindig. Bumigat ang hangin sa paligid. Kahit ang kanyang mga hakbang tila humihina. Parang pinipigilan siyang umalis. Tumingala siya sa punong nara. Napakalaki. Parang may mukha sa bawat uka ng kahoy. Parang may matang nakatitig sa kanya. Bigla siyang nakarinig ng boses. Mahinang tinig ng babae. Puno ng lungkot. Puno ng galit. Alam mo ba kung saan ka nakatayo? Napalingon siya sa paligid. Walang tao. Ngunit ang tinig ay naroroon. Malapit. Naririnig mo ako dahil isa kang saksi. Lalong lumamig ang kanyang paligid. Nagsimulang mag-iba ang kulay ng paligid. Parang hinigop ng anino ang lahat ng liwanag. Nakita niya ang mga hugis ng babae. Tila mga alinggaw ng nakaraan. May bata, may matanda, may ina. Lahat ay may parehong titig, matindi, malalim, tahimik. Nagsalita ang guro, nanginginig ang boses. Hindi ako ang may sala. Ngunit wala namang inaakusahan. Ang puno, ang lupa, ang anino, lahat ay nakatingin lang. Parang naghihintay. Parang sinusukat ang kanyang puso. At doon niya naunawaan. Hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay paalala. Isang kwento ng sakit na ayaw kalimutan. Dahan-dahan siyang umatras. Hindi siya tumakbo. Hindi siya sumigaw. Lumuhod siya sa harap ng puno. Inilagay ang kanyang palad sa lupa. Nagdasal. Nag-alay ng katahimikan. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ang punong nara ay hindi umiyak. Ang hangin ay tumigil. At ang anino ay umurong sa dilim. Mula noon, naging tagapagsalaysay ang guro. Hindi upang manakot, kundi upang magturo na ang kasalanan may ugat. At ang ugat lumalalim kung hindi pinutol. Ngunit sa pagtanggap, sa paggalang, sa paggunita, may pag-asa. At sa bawat gabing lumilipas, may isa pang boses sa hangin. Isang panibagong kwento. Isang paalala mula sa lupa. Pagkalipas ng ilang buwan, naging kilala ang guro, hindi lang bilang tagapagturo ng bata, kundi tagapagtanggol ng alaala. Ginawa niyang bahagi ng aralin ang kasaysayan ng punong nara. Hindi lang ito isang kwento ng takot, kundi aral ng paggalang, katarungan at kabayaran. May ilan pa ring nagdududa. May ilang bumibisita sa puno para lang patunayan na katang-isip ang lahat. Ngunit kahit wala silang nararamdaman, lahat ay tahimik sa pag-alis. Lahat ay hindi na muling bumabalik. Isang gabi, habang sinusulat ng guro ang kanyang mga tala, narinig niyang kumaluskos ang mga dahon sa labas ng kanyang bintana. Walang hangin. Walang ulan. Ngunit ang sanga ay gumagalaw. Tumayo siya at binuksan ang bintana. Nakita niya ang anyo ng isang babae sa lilim ng buwan. Nakasuot ng lumang saya. Wala sa lupa ang kanyang mga paa. Ngunit hindi siya natakot. Tinitigan lang niya ito. At ngumiti. Ang babae ay tumango. At saka naglaho kasabay ng malamig na simoy. Iyon ang unang beses na nakita niya ang anino. At ang huling beses na dumalaw ito sa kanyang tahanan. Mula noon, naging tahimik na ang puno. Wala nang nawawala. Wala nang bulong sa gabi. Ngunit ang alaala ay nanatili. Bilang paalala sa bawat isa. Na ang galit ay hindi laging sumisigaw. Minsan ito'y tahimik. Minsan ito'y nakabaon sa lupa. At darating ang araw. Kapag hindi mo pinansin ang hinaing ng mga inaapi, ikaw mismo ang maririnig ng lupa. At sa kanyang katahimikan, ihahain niya ang hustisyang hindi kayang ibigay ng mundo. Taon ang lumipas. Ang barangay ay unti-unting umasenso. May mga bagong kalsada, bagong eskwelahan at bagong mga mukha. Ngunit ang punong nara ay nanatiling nakatayo.
Tahimik, matatag at hindi kailanman ginagalaw. Ang mga matatanda, ipinapasa ang kwento sa mga bata. Hindi bilang pananakot, kundi bilang gabay. Na bawat hakbang sa lupa ay dapat may respeto. Na bawat salita ay may bigat. Ang guro, ngayon ay matanda na. Nakaupo sa harap ng kanyang bahay. Tanaw ang punong nara mula sa malayo. Bitbit pa rin niya ang kwaderno ng lumang kasaysayan. May batang lumapit. Nauusisa, may mga tanong. Ma'am, totoo po ba talaga ang kwento ni Marco? Ngumiti ang guro. Dahan-dahang isinara ang kanyang kwaderno. Totoo ang sakit. Totoo ang kawalang katarungan. At totoo rin ang pagbabalik ng lahat ng ito. Sa paraang hindi natin inaasahan. Tahimik ang bata. Tumingin sa puno. May halong takot at pagkamangha. Pero wala na po bang multo ngayon? Tumingin ang guro sa kalangitan. Ang ulap ay dahan-dahang gumagalaw. Ang liwanag ng araw ay lumulusot sa pagitan ng dahon. Ang multo, anya, ay hindi laging nakikita. Minsan, ang multo ay alaala. Minsan, konsensya. Minsan, tayo mismo. Kapag pinili nating manahimik sa harap ng mali. At sa saglit na katahimikan. Humaplos ang malamig na hangin sa kanilang balat. Parang paalala. Parang yakap mula sa nakaraan. At muling nabuo ang kwento. Buhay pa rin. Hindi para ulitin. Kundi upang huwag nang danasin ng iba. Kinabukasan, muling bumisita ang bata. Bitbit ang ilang kalaro. Naupo sila sa harap ng guro. Na para bang ang kanyang kwento ay mas mahalaga pa sa anumang laro. Ma'am, sabi ng isa, bakit hindi na lang natin putulin ang puno para matapos na ang kwento? Napatingin ang guro sa bata. At sa likod ng kanyang mga matang pinuno ng karanasan. Ay may namuong lungkot. Dahil ang pagputol ay hindi laging solusyon, sagot niya. Ang sugat ay hindi gumagaling sa pagtatago. Kailangan itong kilalanin, pag-aralan, at galangin. Tumahimik ang mga bata. Ngunit ang kanilang mga mata, punong-puno ng tanong at pag-unawa. Isang uri ng pananahimik na puno ng pag-iisip. Muli silang tumingin sa punong nara. Ngayon, iba na ang dating nito sa kanila. Hindi na ito isang lugar ng takot, kundi isang paalala na may mga kwentong isinilang hindi para katakutan, kundi para hindi malimutan. Sa ilalim ng punong iyon, walang misa, walang palamuti, ngunit may kasunduan na ang bawat batang matututo sa kwento ay magiging tagapagdala ng alaala. At ang alaala, ang siyang pipigil sa kasamaan na muling umusbong. Sa gabing iyon, habang sumisilip ang buwan mula sa ulap, at dumarampi ang malamig na hangin sa bubong ng mga bahay. Isang tinig ang mahina ngunit malinaw na narinig ng guro mula sa labas. Salamat! At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, napangiti ang punong nara. Ang ngiting iyon ay hindi nakita ng mata. Ngunit naramdaman ng lahat ng may bukas na puso. Isang pakiramdam ng kapayapaang matagal nang nawala. Parang saglit na pahinga ng isang kaluluwang matagal ng pagod. Kinabukasan, ang mga dahon ng nara ay tila mas luntian. Ang mga ibon muling bumalik sa kanyang mga sanga. At ang mga batang dati takot lumapit, ay ngayon naglalaro sa kanyang lilim. May paggalang, may katahimikan, may pananabik. Ang guro, bagaman mahina na ang katawan, ay lumapit sa puno. Inilapat ang kanyang palad sa magaspang nitong katawan. Naroon pa rin ang lakas, ang lalim, ang kasaysayan. Ngayon, bulong niya. Hindi ka na mag-isa. Sa tuwing may bagong salin ng kabataan. Ang kwento ni Marco at ng punong naara ay muling ikinukwento. Minsan sa tula. Minsan sa dula. Minsan sa simpleng salaysay sa paligid ng apoy sa gabi. At bawat salin, nagbabago ang paraan ng pagkukwento. Ngunit nananatiling buo ang diwa. Dahil ang hustisya, kahit gaano katagal, ay may ugat. At ang ugat na iyon, ay kailangang pangalagaan. Hindi upang saktan muli, kundi upang ipaalala na may kabayaran ang bawat pag-abuso. At may liwanag sa dulo ng pagsisisi. Kung ito'y tunay, at kung may handang makinig,
Kaya habang umiikot ang mundo at nagbabago ang panahon, mananatili ang punong Nara. Tahimik, matibay, nagbabantay. Taon ang dumaan. Ang guro ay pumanaw na rin. Sa kanyang huling gabi, tahimik ang paligid. Ngunit ang puno ay tila nagluluksa. Namatay siya sa kanyang silid. Nakahawak sa kanyang kwaderno. Napuno ng kwento, ng sakit, ng pag-asa. Sa kanyang burol, lahat ng tao sa barangay ay naroon. Matanda, bata, mga dating estudyante, at maging mga bagong sali ng pamilya. Isang batang babae ang lumapit sa entablado. Hawak ang isang papel. At sa kabila ng kaba, binasa niya ang huling isinulat ng guro. Kung ang punong Nara ay makapagsasalita, sana'y hindi na siya kailangang sumigaw. Sana'y pakinggan natin ang kanyang katahimikan. At bigyang halaga ang kanyang pag-iral. Dahil ang bawat kwento ay hindi laging para sa aliw. Minsan, ito'y babala. Minsan, ito'y paalala. At kung ikaw ay makikinig, baka ito'y magligtas sa iyo. Pagkatapos ng seremonya, inilibing ang guro sa paanan ng punong Nara. Isang simpleng lapida ang inilagay. Walang ingranding sulat, kundi isang linya lamang. Nagpakinig sa mga hindi pinakinggan. Mula noon, ang Nara ay naging dambana. Hindi ng takot, kundi ng pag-unawa. May mga nag-aalay ng bulaklak. May mga nagdarasal sa ilalim nito. At tuwing 17 ng buwan, hindi na ito araw ng pangamba, kundi araw ng paggunita. Ang anino ay wala na. Ngunit ang alaala ay nananatili. Isang kwento ng pag-abuso, ng karma, ng pagbawi, at sa huli, ng kapatawaran. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga gabing malamig pa rin ang hangin sa paligid ng Nara. May mga sandaling ang mga dahon ay dahan-dahang yumuko. Tila bumabati sa mga nakaraan. Isang gabi, isang matandang lalaki ang dumalaw sa puno. Hindi siya taga-barangay. Ngunit dala niya ang isang liham. Sa kanyang kamay, nakasulat ang mga salitang matagal nang nakalimutan. Ipinapaabot ko ang aking taos-pusong pagsisisi. Sa mga sugat na iniwan ko. Sa mga luha na hindi ko pinansin. Naway magdala ang liham na ito ng kaunting kapayapaan. Ipinagkaloob niya ang liham sa mga ugat ng Nara. Parang naghahanap ng kapatawaran sa lupa na kanyang nilapastangan. Naglakad siya palayo. At sa kanyang pag-alis, isang hangin ang humaplos sa kanyang likod. Hindi malamig kundi mainit. Parang yakap ng isang matagal nang naghihintay. Mula noon, muling nabuhay ang kwento ng Nara. Hindi lamang ng kaparusahan, ngunit ng pag-asa at pagbabago. Sapagkat ang tunay na karma, hindi lamang paghihiganti, kundi ang pagtanggap at ang paghilom ng sugat. Sa paraang hindi makikita, ngunit damang-dama sa puso. Habang tumatagal, ang kwento ng Nara ay lumawak. Hindi na lamang ito kwento ng isang lalaki at kanyang kapalaran, kundi ng buong barangay na natutong magbago. Sa bawat henerasyon, may bagong kwento ng pag-asa at pagtanggap. Mga kwentong nagtuturo na ang bawat isa ay may responsibilidad. Hindi lamang sa sarili, kundi sa kapwa at sa kalikasan. Ang punong Nara ay naging simbolo ng pagbabago. Hindi na takot ang nararamdaman ng mga tao, kundi paggalang at pagmamahal. At sa bawat paglubog ng araw, habang ang mga anino ay humahaba sa lupa, ang huling bulong na maririnig mula sa punong Nara ay, ang tunay na karma ay nagsisimula sa puso. Ang mga tao sa barangay ay nagtipon-tipon sa ilalim ng punong Nara. Doon, nagsimula silang magkwento ng kanilang mga karanasan. Hindi na para magtanim ng takot, kundi upang magtanim ng aral at pagkakaunawaan. Isang gabi, isang dalagang may dalang ilaw ang naglakad papalapit sa puno. Dahan-dahan niyang inabot ang ilaw sa mga ugat nito. Parang sinisikap niyang palamigin ang dating init ng galit at kirot na nanalanta doon. Nakita ng mga tao ang liwanag na unti-unting kumalat mula sa puno. Tila ba nabubuhay muli ang pag-asa? Ang punong Nara ay hindi na lamang isang alaala ng nakaraan.
Ito ay naging tahanan ng mga pangarap at gabay sa kinabukasan. Sa bawat pagdaan ng panahon, ang kwento ng karma sa mapang-abusong lalaki ay nagbigay daan sa bagong pag-asa. Isang paalaala na kahit ang pinakamadilim na sugat ay may kakayahang maghilom kung bubuksan ang puso para sa pagbabago. Sa paglipas ng panahon, ang mga bata ay lumaking may puso ng paggalang at malasakit. Hindi na nila kinatatakutan ang punong nara, kundi minamahal at pinangangalagaan ito. Tulad ng pag-aalaga nila sa bawat isa, ang punong nara ay naging simbolo ng pagkakaisa, ng katatagan ng loob sa harap ng pagsubok, at ng paniniwala na may hustisya sa bawat sulok ng mundo. Isang hapon, habang sumisiklab ang araw sa dapit-hapon, isang matandang babae ang lumapit sa puno. Dumampi ang kanyang mga kamay sa makapal na balat nito. At tahimik na nagdasal. Ngumingiti siya ng bahagya. At sa kanyang puso ay may kapayapaang hindi kayang pantayan ng salita. Ang karma sa mapang-abusong lalaki ay hindi na lamang kwento ng sakit at paghihiganti. Ngayon, ito ay kwento ng paghilom, pagbabago, at pag-asa. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang punong nara ay tahimik na nagbabantay. Hindi na ito anino ng nakaraan, kundi tanglaw ng kinabukasan. Ang hangin ay nagdadala ng mga kwento ng pag-ibig, pagtitiis at pagpapatawad, mula sa bawat sanga at dahon. Parang bumubulong ito ng mga pangakong hindi malilimutan. Ang mga tao, bata man o matanda, ay nagdadala ng puso na bukas sa pagbabago. Sila ang bagong alagad ng aral ng nara. At ang mga kwento nito ay patuloy na isasalaysay. Hindi bilang babala lamang, kundi bilang paalaala, na sa bawat sugat na iniwan ng mapang-abusong kamay, may kakayahan ang puso ng tao na maghilom. At sa dulo ng bawat madilim na gabi, may liwanag na naghihintay sa pagsikat ng araw. At habang ang araw ay unti-unting sumisiklab sa silangan, ang mga tao ay nagtitipon sa ilalim ng punong nara. Sila ay nagdadala ng mga kwento, ng pangarap at ng pangakong hindi mawawala. Sa mga mata ng bawat bata, may ningning ng pag-asa. Sa puso ng bawat matanda, may lakas ng paniniwala. Ang punong nara ay patuloy na humuhuni ng mga alaalang matatag, ng mga kwentong nagbukas ng damdamin, at nagbigay daan sa pagbabago. At sa bawat hangin na dumadaan, tila naririnig ang mga bulong ng nakaraan. Ngunit ngayon, ito ay mga bulong ng pag-ibig at kapayapaan. Isang paalaala na ang tunay na karma ay nagsisimula sa puso at nagtatapos sa pagkilos ng bawat isa. Ang bawat hakbang sa ilalim ng punong nara ay naging panata. Panata ng paggalang sa bawat buhay. Panata ng pag-aalaga sa kalikasan. At panata ng pagiging bukas sa pagbabago. Hindi na lamang ito kwento ng isang mapang-abusong lalaki, kundi kwento ng isang bayan na nagising sa sariling kamalayan. Ang punong nara ay nanatiling matatag. Isang saksi sa paglipas ng panahon. Isang tagapagtanggol ng mga alaala. At isang paalaala na ang bawat pagkilos ay may kaakibat na bunga. Sa huling siklab ng araw, ang hangin ay humaplos sa mga dahon at nagdala ng bulong na puno ng pangako. Huwag kalilimutan ang aral. Dahil dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. At sa pagdampi ng malamig na gabi, ang mga bituin ay kumikislap na parang mga mata ng mga naunang nagmahal at nagtiis. Sa ilalim ng kanilang liwanag, ang mga kwento ng punong nara ay muling nabubuhay. Mga kwento ng paghihiganti, ng pag-ibig, ng pagsisisi, at ng kapatawaran. Ang bawat hininga ng hangin ay nagdadala ng paalala na ang bawat sugat, gaano man kaliit o kalaki, ay may kwento, may kabuluhan. At ang bawat puso na bukas sa pagbabago ay may kakayahang maghilom, magpatawad at magmahal muli. Kaya kahit gaano pa katindi ang unos, at kahit pa gaano pa kadilim ang gabi, sa huli, ang liwanag ay laging magwawagi. Tulad ng punong nara, na nanatiling buhay, matatag, at puno ng pag-asa. Habang sumisiklab ang unang liwanag ng umaga, ang hangin ay nagdadala ng mga bagong simoy ng buhay. Ang mga ibon ay umaawit, at ang mga dahon ng nara ay sumasayaw sa bawat pag-indayog ng hangin.
Sa mga mata ng mga tao sa barangay, makikita ang pagbabago. Isang pag-asa na hindi na matitinag. Ang punong naara ay hindi na lamang simbolo ng nakaraan, kundi gabay sa kinabukasan. At sa puso ng bawat isa, may panata na sa bawat hakbang, salita at gawa, ay magiging bahagi sila ng kwento ng paghilom, pagbabago at pagmamahal. Doon, sa ilalim ng malawak na langit, nagsimula ang bagong yugto ng buhay. Isang buhay na puno ng pag-asa at walang katapusang pagkakataon. Sa paglipas ng araw at gabi, ang punong naara ay nanatiling matibay at tahimik. Isang saksi sa bawat kwento ng buhay sa paligid nito. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting naghilom. At ang mga puso ng tao ay nagbukas para sa pagbabago. Hindi na ito kwento ng galit at paghihiganti, kundi ng pag-unawa, pagkakaisa at pagmamahal. Sa bawat pagdampi ng hangin sa mga dahon, may dalang mensahe ng kapayapaan, na ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso. At ang tunay na hustisya ay nakakamtan sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpapatawad. At sa ilalim ng mapagkalingang araw, ang barangay ay patuloy na umuunlad. Nagpapasasalamat sa punong naara. Ang buhay na alaala ng isang kwento, na nagsilbing gabay para sa lahat. Dito nagtatapos ang kwento ng karma sa mapang-abusong lalaki. Ngunit ang aral nito ay mananatili magpakailanman. Isang paalaala na ang